Isang mainit na usapin ang kumakalat ngayon sa social media matapos pumutok ang balitang si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ay umano'y nasa critical na kondisyon at kasalukuyang inoobserbahan sa ospital. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong ulat, bigla raw bumagsak ang kalusugan ng kalihim matapos ang ilang linggong walang tigil na trabaho at tensyon sa mga isyong kinaharap ng kanyang tanggapan. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag mula sa Department of Justice kaugnay ng tunay na kalagayan ni Remulla. Ngunit imbes na maawa, umani ng samut-saring reaksyon ang balita sa publiko. Maraming netizens ang nagpahayag ng tuwa at nagsabing ito raw ay karma para sa mga kontrobersyang kinasangkutan ni Remulla sa mga nakalipas na taon. Habang may ilan naman na nananawagan ng respeto at panalangin, mas nangingibabaw sa social media ang mga komento ng mga taong tila nagdiriwang sa sinapit ng kalihim. Samantala, nananatiling tahimik ang pamilya Remulla at mga opisyal ng pamahalaan hinggil sa issue. Ayon sa ilang observers, ang ganitong reaksyon ng publiko ay refleksyon ng matinding galit at kawalan ng tiwala ng ilan sa mga opisyal ng gobyerno. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng lahat ang opisyal na kumpirmasyon mula sa ospital o sa DOJ upang malaman ang tunay na kalagayan ni Secretary Remulla. Kininam. Pero mga karyaso, simulan muna natin dito sa ating idolo si Senador Rodante Marcoleta, Para yata gusto na naman niyang gayahin gusto niyang gayahin yata si Benday na Yupak Tulpo. Bending dalo. Bending dalo muna tayo mga karyaso na. Bending dalo muna tayo, ha. Bending dalo muna tayo. Alright. Mr. Chair, sabi nila, baka naman we can bend the law to make the people happy. Hindi, pinakikita mo kasi talaga pong because of that, tagtag na po kami ng ng text messages eh. You want us to be happy, Mr. Chair, sabi nila. Papayagin nyo na yung ERC na you bend the law. Ha? Alisin na muna natin yung system laws na yan na hindi naman magiging pobre lahat yung mga stakeholders na gumagawa ng... Pero yan lang naman. Kunwari lang, pumayag na silang lahat at napag-aralan natin dapat ang tanggalan ng system laws kahit na private distribution, kahit na electric cooperatives o kahit na pa yung off-grid areas, blah blah blah. Hindi ba natin masusuri kung ganong impact, kung malulugi ba sila o hindi, gaano ay kalulugi nila? Palagi ko, hindi sila malulugi. Yun lang po yung gusto kong makita. Let's say 20 billion peso per year na income nila. Lugi ba yun? May halaga po kasi may gastos itong nakatumbas itong system loss associated sa generation at saka sa transmission. Naintindihan ko, ang sinasabi ko po, yung kinikita po ng distribution utilities, kung aalisin natin yung malaking bagay po ba, mai-impoverize ba sila kung talagang alisin na natin? Yun ang gusto kong makita po. Ngayon po kasi pass-through purely pass-through ang kanilang pangungulekta ng generation at transmission. Wala silang kita doon. So kung ano lang yung kanilang aktual na ginastos na inaalaw ng ERC, yun lang ang hindi, kanilang yung pass-through po, yung silang nangungulekta sa generation and transmission. Kaya lang yung sa kanila, meron din silang cost na, ito po yung sinasabi natin. Ang ano po kasi, ang system loss, transmission lang at saka distribution utility, pinag-uusapan natin. Opo, pero ang sinisingil natin sa pamamagitan ng system loss charge ay yung halaga ng generation at transmission na katumbas ng nawawalang kilowatt hours po. Kaya't ito ay pinapass through din, subject to the cap. Kung ang walang system loss sa distribution, halimbawa Meralco? Yun nga po yung nire-representa ng system loss na sinisingil ng ating mga distribution utilities. Ito ay yung para sa mga kilowatt hours na napapabilang dun sa system loss nila. At yung system loss na ito, ang component naman niya ay mayroong generation at mayroong transmission po. O ipalagay na natin gano'n ang pagkakaintindi po ninyo dyan. Generation, transmission, and distribution. Di ba sila pwedeng mag-usap-usap? Prorata natin yung loss na yan. Ikaw 20% ka, ikaw 25%, ikaw ganito.
para sa ganoon mawala na lang sa tao, para lang maipababa natin ang kuryente. Ganun po sana yung philosophy na gusto kong mangyari. Pwede po kasi na itulak natin, i-push natin yung cost na yan sa mga generators. But eventually, kung ang mga generators naman ang mag-shoulder niyan, ipapasa din nila sa kanilang mga customers. So, pero mas akma na ito ay mapabilang doon sa parte ng retail right ng ating mga distribution. So, ibig sabihin mga ka-reaction, ayaw po nilang ayaw po nilang, anong tawag doon? Ayaw nila yung gusto ni Senador Marcoleta. Binawi ni Ombudsman Boying Remulla ang Nako! plano niyang ipasibak sa pwesto si Senator Joel Villanueva. Pero banat ni Remulla tila sinekreto ang pagbaliktad ni dating Ombudsman Samuel Martires sa dismissal order laban sa senador. Nasa front Paano sinekreto? Ano sikreto? tayo ng balitang niya, si Camille Samonte. Inanunsyo ni Ombudsman Boying Remulla sa isang panayam na hihilingin niya sa Senado na ipatupad ang dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva noong 2016. Pinasisibak noon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales Villanueva dahil sa umano'y maling paggamit ng 10 milyong pisong pork barrel noong 2008. Pero hindi sinunod ng Senado ang utos ng Ombudsman matapos umanong magdesisyon ng Legal Counsel na wala itong kapangyarihan magsibak ng miyembro ng Kongreso. Si Remulla pa raw mismo ang maghahatid ng request kay Senate President Tito Soto para ipatupad ang dismissal order. Tumanggi muna magkomento dyan si Soto. Hihintayin daw muna niya ang opisyal na komunikasyon mula sa Ombudsman. Pero pumalag agad si Villanueva. Harassment daw ito. Naglapag pa siya ng resibo. Sa inilabas niyang dokumento, makikitang binasura ni nooy Ombudsman Samuel Martires ang kasong malversation of public funds laban kay Villanueva noong 2019. Wala raw probable cause laban kay Villanueva. Inilabas niya rin ang... Di ba ilang beses nang sinabi po yan ni Senador Villanueva, pinapakita niya, buhay party list yun, hindi naman sa kanya. Clearance mula sa Ombudsman at Sandigan Bayan na nagpapatunay na wala siyang pending na kaso. Matapos ang ilang oras, biglang bawi si Ombudsman Remulla. Hindi na raw niya hihilingin ang pagpapasibak kay Villanueva. Nagulat daw si Remulla nang malamang binaliktad nga ni Martires ang desisyon sa dating kaso ng senador. So it's a surprise decision that came out. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba parang secret decision siya? Alam niyo ba yun? Did you know about it? Nobody knows about it. Paglilinaw din ni Remulla, hindi ito... Napahiya ka, Bonjeng! Napahiya ka! Inahawakan mo kasi yung live wire Nakuryente ka tuloy. Dapat huwag mong hawakan yung live wire. Oo, gumamit ka ng pliers. Panghaharas kay Villanueva. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. Hindi raw harassment, katangahan. Diversionary tactics. Hindi harassment, diversionary tactics, ganoon. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Ayon naman kay dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa, dapat magpaliwanag kung sino man ang bumaliktad sa desisyon sa kaso. It was right for the Ombudsman, the present one, to revive it kasi hindi naman nagre-prescribe yan. And to hold people accountable, they have to explain bakit hindi nila ito inaksyonan. Whoever reversed then Ombudsman Conchita Carpio Morales should also be held accountable and explain. Senate should also explain bakit inupuan nila yung rekomendasyon nila. Sasalang ang Office of the Ombudsman sa budget hearing sa Senado bukas. Personal na haharap dyan si Remulla pero hindi niya raw kakausapin si Villanueva. Wala pang bagong pahayag si Villanueva tungkol dito. Nagbabalita mula... Paya. Walang kuryente ka tuloy. 1,000 voltage yan. Di ba? Nasa frontline, Camille Samonte, Nako mga ka-reaction, mag-react po tayo ngayon dito sa nangyayari, no? Si Bonjing Remulla, gusto pong ipatanggal itong si Senador Villanueva
Pero bandang uli, hindi pa man lumipas yung 24 hours, umatras na, walang bawi, di ba? Kung gusto mo lumaban, laban lang, walang bawi-bawi na ganyan. Mga kareaksyon, mantagin po ninyo mga kareaksyon, ha? Gusto niyang utusan itong Senate President Tito Juan Bol University Soto para i-enforce yung 2016 na desisyon daw di umano ni Conchita Carlos. Pero dito mga kareaksyon, pakinggan po natin pakinggan muna natin si Bonjing. Mamaya, ito, wala pa 24 hours. Atras na to kasi bakit? Masyado kasi halata ang ginagawa nila mga kareaksyon. Talagang gusto nilang iligaw ang taong bayan sa totoong issue na si Tambaluslos, si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta, si Saldico, sila dapat ang maimbestigahan dyan sa flood control anomaly dahil dinadala na daw yung pera doon sa Aguada Malacanang. Pero dito mga kareaksyon, mantagin po ninyo itong si Bonjing Remula, pakinggan muna natin tapos pagkatapos natin mapakinggan to yung pag-atras naman niya, maganda po ito, panoorin po natin mga kareaksyon. All right. Now, talking about other senators, you mentioned Senator Joel Villanueva. I want to ask you, because the ombudsman at one point ordered the dismissal of Senator Joel Villanueva, which was never acted upon. Is now implicated in a similar controversy. First, what happens to the old order, and what happens now to new issues against him? Karen, that order was given by former Ombudsman Conchita Carpio Morales in 2015 when Sonny Belmonte was still Speaker of the House. Teka lang mga kareaksyon, may tatawagan lang ako. Teka lang. Stop ko muna kayo dyan. Hello, DOH? DOH ba to, DOH? Oo, magpadala nga kayo ng doktor. Oo, sa ombudsman. Pakitignan nyo si Boying, medyo nagmumuta yung mata, baka may sore eyes. Okay, pakitignan nyo si Boying, nag-iba na yung kulay ng balat, ayaw namin siyang mamatay kagad, gusto namin mabuhay siya ng 2,000 taon. Oo, ayaw namin mamatay, hindi siya masamang damo. Yung anak niya nasangkot sa masamang damo, doon sa pinagbabawal na damo. Pero si Boying, hindi siya masamang damo, ayaw namin siyang mamatay. Alam namin, kaagad na-dismiss yung kaso ng anak niya. Dahil planted daw yun. Hindi totoo yung kaso. Yung anak niya, di ba sabi niya maganda yung pagpapalaki niya sa mga anak niya? Siya mamumroblema sa mga anak niya. Bakit na-bypass? Hindi ko alam bakit na-bypass yung anak niya. Basta si Boying hindi siya masamang damo at yung anak niya hindi gumagamit na masamang damo. Okay, tapos na. Oo, nagmumuta at saka nag-iba yung kulay ng balat. Baka matodas na to Wag, ayaw ko matodas, okay? Okay, bye. Wala po, yung albularyo, hindi yun anong tawag doon. Hindi yun DOH. Tuloy natin mga karyaso, tuloy natin. Ombudsman Conchita Carpio Morales in 2015 when Sonny Belmonte was still Speaker of the House. And later on, the same order was given to the Senate President in 2016. And then nothing came out of it. And I think that it is one of the things that the Supreme Court will have to decide eventually. What is the real... Kasi bumabanat sila mga kareaksyon, hindi mo na sila nagre-research. Ibinasura na pala yan ni Martires. Power of the Ombudsman to dismiss people who fall under the House and under the Senate. Does the Senate have, or does the Senate leadership have an obligation to listen and enforce the orders of the ombudsman within its system? Because that is the issue here. This office was created by the Constitution. It's a constitutional office, but it cannot be less important than the rules of the Senate or the rules of the House. So at the time, the Speaker didn't dismiss him, and the Senate allowed him to sit down as a senator, even though he was already dismissed and disqualified from public service. This has to come to a head, and we are relying on the judiciary to come up with a pronouncement on this matter. Sinasabi ko nga, when I try to go after with these cases, I will always seek out. Hintay po ninyo maya-maya mga kareaksyon Hintay lang po kayo maya-maya. Hintay lang po kayo maya-maya mga kareaksyon. May mangyayari dito, rigudon. Mapapahiya to, yung DOH.
the advice of the judiciary, because they're half the legal system that we have. Sila talaga yung dapat nagsasabi na ito ang dapat gawin dyan. O dapat dyan, dalhin nyo sa COMELEC kung sasabihin nila para hindi na yan makaupo. But they have to lay down guidelines in this matter. They're not perfect. The judiciary is not perfect. But at least we have a working judiciary that can decide controversies of this magnitude. If I were to ask you, what do you believe is the power of the Ombudsman under the Constitution? Halimbawa, meron kayong inutos, it doesn't have to be Senator Villanueva, kailangan ma-dismiss, nakaupong senador. What do you believe kung ano ang tama? Kasi paano nga yun? Halimbawa, ayaw dapat yan that should be enforceable immediately by a letter containing the decision given to the Senate President. And the Senate President should be the one to enforce it. That is the only way to do it. Hindi niya alam mga ka-reaction. Pagbobotohan pa yan eh. Tsaka wala na eh. Na-dismiss yun eh. Papakita ko po sa inyo ha. Ito, bumabanat itong si Bonjing mga ka-reaction. Ang banat kasi ni Bonjing, papuntang kaliwa. Namo! Bonjing! Banat mo eh. Iba yung banat mo eh. Iba mga ka-reaction, iba yung banat eh. Iba kasi yung banat niya. Dapat pag bumanat ka, Bonjing, ayusin mo! Ganon, am I that stupid? English yan. Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Namo! And then of course, I guess the person... We will try it now. Yes. We will try to enforce it now. We will write a letter to the Ombudsman, to the Senate President, ask him to enforce a long a letter that was supposed to have been sent long ago, and ask him now to enforce that order, because that is the way it works. They have to respect. We have to respect each other here. We respect their rules. We respect the way that they conduct business. We respect the independence of the Senate. But the design of the government is that the Ombudsman is there to protect the people. And we all are there to serve the people. So it has to come to a head sooner or later. Okay, I want to make this clear because you're announcing something new today. Are you saying that you will write to Senate President Tito Soto? I guess... Utusan niya si Tito Soto. Oo, utusan niya. Si Tito Soto, utusan lang yan, utusan. Utusan ni Romualdez, utusan ni Remula, utusan ni... Basta si Tito Soto, tuta yan, walang yaka, hindi ka tuta. Sino tuta mo, si Romualdez? Nagtatapang-tapang, ano naman tong Wambol University Scholar na to eh. Is it today or within the week? Immediately enforce... I will try to have it done today, so I can deliver it to him tomorrow when I go to the Senate, because we have a budget hearing at the Senate. It's something that has to be decided between... Bukas, intayin po ninyo yung budget hearing nga, babanatan ni Marcoleta. Kinakaba na to. Oo, babanatan ni Marcoleta to. Tatanungin na niya patungkol sa Blue Ribbon Committee. Nakahanda na si Marcoleta, babanatan niya to, kareaksyon. Between men and between institutions. And it has to be for the good of the people. What is the meaning of this office if people will just ignore the orders of this office? So you will write a letter today to enforce the... I will hand carry it to the Senate President tomorrow. Pero let me just say, the old dismissal order of Conchita Carpio Morales against Senator Joel Villanueva. Yes, I will do it. Because it has to be done. It is the only incident lacking for the court to decide. So there's a justiciable controversy. We have to create it. We cannot just stand there and be a bystander. We have to be the active participants to trigger a response from the court. Ako mga kareaksyon na nangyayari po dito mga kareaksyon, napapahiya na po ito si Boying. Umaga, tanghali, gabi, napapahiya na po. Araw-araw napapahiya to. Mamaya, hintayin po natin. Okay. All right. Now, you may have the Senate once again acting as a body protecting their own.
what would you do when it repeats itself? Well, we will go to court. We will go to the Supreme Court. It is really meant to go to the Supreme Court if they do not obey. And chances are they will not obey. Because it's a collegial body that decides on only on political matters when it comes to decisions like this. So it has to become a justiciable controversy for the court to decide. So if they refuse to do it or it's not enforced, the vote is not gotten, then we will ask the courts about how the hell do we enforce an order from the ombudsman when it's final and executory? Or even when it's not final and executory, but because it contains a grave offense, you're found guilty of a grave offense, I think that it's our duty to enforce it. Oh, tama na. Enforce ka dyan. Dito naman po tayo. Dito tayo. Makukuryente ka, loko. Oy, Bonjing, makukuryente ka dito. Tingnan mo. Pahinga po natin, ha. Constitutional Law Professor Ralph Sarmiento ng University. Hindi yan. Teka lang, hanapin natin. Ito. Ito po mga kareaksyon. Averted, binawi na ni Ombudsman. Showdown averted, binawi na ni Ombudsman Boying Remulla ang dapat sanang plano niyang ipa-enforce sa Senado ang isang 2016 dismissal order. Bakit binawi? Bakit mo binawi, Bonjing? Hindi pa nagto-24 hours, binawi mo na eh. Laban kay Senador Joel Villanueva. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, ano nangyari? Pinky, mukhang nakuryente ang Office of the Ombudsman matapos ang report kanina na magpapadala raw ng sulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Senate President Tito Soto hinggil doon sa pag-enforce ng isang 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva. Biglang lumitaw ang reversal ni dating Ombudsman Samuel Martires hinggil doon sa order noong 2019 pa. 2016 nang ilabas ang desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na nagpapadismiss kay Villanueva at perpetual disqualification niya from public office. Ito ay kaugnay sa di umano'y misuse of 10 million pork barrel funds ng senador noong 2008 nung siya pa ay kongresista at sibak party list representative. Iniutos noon ang dismissal ng senador at perpetual disqualification niya nga from holding public office. Ilan sa findings, may administrative liability siya for grave misconduct at serious dishonesty. Inirekomenda rin noon ng ombudsman ang pagsasampa ng criminal charges laban kay Villanueva, kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at malversation through falsification of public documents. Ang mga pondo ay di umano'y idinaan sa isang kaduda-dudang NGO pa-agri-based livelihood projects sa Compostela Valley, pero walang nahanap na project monitoring at lehitimong beneficiaries ng nasabing NGO. Kaya lang matapos ilahad ni Remulla ang nasabing balak na paghiling sa Senado tungkol sa dismissal ni Villanueva, inilahad niyang meron ng naging dismissal si dating Ombudsman Samuel Martires tungkol dito. We're surprised by the decision. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. So, it's a surprise, secret decision that came out. Ang desisyon ay pag-grant sa naging apela ni Villanueva noon, thereby reversing the decision of Ombudsman Carpio Morales. Sa madaling salita, 2019 pa lang o 6 years ago. Wala po ba siyang sinabi ko kanina, itong si Remulla, banat ng banat, mailigaw lang yung nangyayaring flood control anomaly na to na tumutumbok kay Bongbong Marcos, tsaka kay Tambaluslos, tsaka kay Lisa Araneta, tsaka kay Saldico, mga kareaksyon. Ngayon, hindi nila alam yung kinasuhan si Villanueva ang naglabas pala ng pondo patungkol doon sa maanumalyang charity na yun, yung buhay, yung kay Brother Eddie Velarde. Yung kay Brother Eddie Velarde.
Dismissed na pala ang utos para paalisin si Villanueva sa pwesto. Ikinagulat ni Remulla ang tila biglang pagkakasulpot ng desisyon dahil over the years, wala naman daw... Paano biglang pagkakasulpot Paano susulpot yan na dismiss ka? Biglang pagkakasulpot di ngayon lang nangyari yun, hindi ka wag gumawa, Remulla. Paano bigla yun? Panahon pa hindi ka nag-research. Hindi mo muna pinag-aralan yung nangyayari, ngayon nakukuryente ka. Kakaalam sa naging reversal. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martinez never spoke about it. Diba parang secret decision siya? Sa desisyon ni Martires, granted ang apela ni Villanueva dahil daw sa kakulangan sa ebidensya dahil nakasaad umano sa order na buhay party list ang nagka-PDAF o pork barrel funded project. Hindi naman ang SIBAC party list. Diba? Iba rin daw ang pirma sa dokumentong ginamit ng ombudsman sa standard signature ni Villanueva. Hanggang ngayon, Pinky, sinusubukan pa rin nating makakuha ng full document nitong naging desisyon noong 2019 dahil gusto sana nating masilip yung mga detalye